Ayun, so good day sa inyo guys. So pag-usapan natin ngayong weekends yung mga nangyari dito sa market natin. So meron tayong major na events na nangyari which is yung MSCI rebalancing. Baka hindi nyo masyadong napansin. Napagkamalan kasi ito na ito yung bagong update dun sa mga blue chips. Pero hiwalay pa to. So tignan natin yung kaibahan ng MSCI rebalancing at saka yung mga nangyari dito sa blue chip index. So dalawa, MSCI rebalancing at saka blue chips index. And then pag-usapan natin specifically yung mga stocks na medyo maganda yung move na na-include dito sa mga reviews natin. So ano mangyari ngayon doon sa mga bumagsak na or rather natanggal dito sa mga blue chips at saka MSCI rebalancing natin. Okay, so pag-usapan natin ngayon dito sa review po natin. Ayan, so welcome back guys nga. So pag-usapan natin yung mga naganap dito sa market natin, yung blue chips at saka MSCI rebalancing. So meron tayong bagong blue chips na, alam niyo na siguro kung nanood kayo ng vlog natin last Friday which is si Plus. Siyempre yung alaga natin na si Plus. Ano kaya pwedeng mangyari sa kanya bukas? So i-base na lang natin bukas kung ano yung magiging result niya sa market natin at saka ano mangyari doon sa natanggal na halimbawa si Bloomberry natin. Okay, so dahil nga medyo marami nangyari, so isa-summarize natin yung mga naganap for this week's trading natin. Overall picture, medyo mahina pa rin yung market natin kasi papunta tayo sa ghost month eh. Tapos umarangkada pa rin yung global market. Pero anyway, tignan natin, malay mo, may epekto siya for next week's trading natin. Okay? So, bago tayong patuloy, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. So, ang topic natin ngayon is yung mga blue chips and index, yung mga nabago, and then yung MSCI rebalancing po natin. Okay, so unahin muna natin si MSCI rebalancing. So, kung hindi nyo pa napansin, meron na siya nilabas last Friday din to na o Thursday. So, ito yung effective na nangyari sa MSCI sa Philippine Index. So, sa global standards, yung mga malalaki to na companies, wala naman nagbago sa kanya. Pero ang notable na nangyari sa kanya, small cap, nadagdag si RCR. So, akala ng iba ito yung blue chips, pero hindi po siya blue chips. Nadagdag siya dito sa small cap sa MSCI rebalancing. And then natanggal is si DNL. Nadagdag din pala si Philippine National Bank. So pwede siya maging candidate sa next na review ng blue chips kasi maganda naman talaga yung galaw ni RCR natin. So na-timing lang talaga nung nag-review sila ng blue chips, si Plus yung pasok sa criteria at saka si Bloomberry yung tanggal. Okay, so dito sa MSCI rebalancing, nangyari siya every quarter. So, mas madalas yung review nito. And malaki talaga epekto nito kasi kung ramdam nyo, yung mga natanggal last time is malakas yung pagbagsak eh. Yung mga natatanggal sa MSCI rebalancing. Kaya, bantayin natin siya every February, May, August. So, August ngayon, di ba? And November yung review. So, 4 times a year. Okay? So, yung mga stocks, sabi ko nga, na nadadagdag sa MSCI, may buying demand siya. Tapos yung mga natatanggal na stocks, alam mo si DNL, nagkakaroon siya ng mga selling pressure. Kung napansin nyo, nag-drop ng 4% yata itong si DNL from last week's trading natin. So medyo mahina siya. So ang tanong dyan, yung mga negatively affected stocks, magre-recover ba? Halimbawa si DNL, natanggal. So, ang sagot dyan is nakadepende pa rin naman sa fundamentals. In the long term kasi fundamentals yung nagpo-persist sa stocks natin. Pwedeng hindi siya pinapansin ngayon, kagaya ni na Ali, ni na SMPH, yung mga properties, maganda yung mga earnings every quarter. Pwedeng hindi siya pinapansin ngayon. Pero later on, mag-ano din yun. So, pag bumalik na yung sentiment ng market, magre-recover yung price action. Siyempre, nakadepende tayo kung gaano kalakas yung pasok ng foreigners. Kaya nga every day nire-review natin yung mga foreigners, net foreign buying sa market natin. So sa ngayon nakita nyo medyo mahina siya. Okay? So yan yung pinaka-summary ng MSCI rebalancing. So dito naman sa blue chips natin, so twice a year, so yung isa 4 times a year, ito twice a year siya ginagawa and nangyayari siya every February and August. So, since pasok si Plus, so siya yung nakapasok dito and then tanggal si Bloom, magre-review ulit by
February. So, pero ang ko-consider niya, syempre, from ito, after ng August na date natin sa kanya, tapos yung months in between, yun yung pag-aaralan nila. So, stocks being added din sa blue chips, experience buying demand. Ewan ko lang kay Plus kasi nagkaroon siya ng problema sa online gaming, di ba? So, nagkaroon ng mga hearings. Pero tingin natin kasi maganda naman yung funda. Eventually, babalik din yung price action niya. So, by the way, yung effectivity na itong blue chips natin is August 18. So, August 10 tong review natin. Next week pa, no? Next week pa natin mararamdaman. Normally, umakyat sila bago yung listing date, yung changes sa PSE, and then bumabagsak siya after ng listing date. Pag medyo overpriced na yung stock natin. Kaya, i-double check nyo din kung meron tayong mga overbought na stocks na okay, maganda yung funda, maganda yung review sa kanya, pero later on, pwede mag-drop yung price action naman niya. Okay? So ngayon, silip tayo ng konti dun sa mga galawan ng mga notable na mga stocks. So dito sa blue chips, pasok si Plus and then tanggal si Bloom. So meron din ibang components yung PSE index. So halimbawa sa dividend, Keeper and Pure Gold, pasok. Pero tanggal si FCG at saka URC. Si URC, paakyat, di ba? Kasi halos okay naman yung funda. So, tingnan natin kung magkaroon siya ng negative effect. Sa mid-caps, AUB, pasok si AUB Bloom kasi bumagsak sa big-caps, and OGP. So, GMA, ewan ko lang si GMA, tingnan natin kasi maganda yung funda eh. Petron and Plus, yung tanggal sa mid-caps. So, sa finance, NRCP, Industrial, CIC, CREC, and Vita. And then, tanggal si BSCEI at saka si Max. I-liquid na yata itong sino Max saka pizza natin, di ba? Holding firms, ATN. Ewan ko, bakit pumasok to? Pero parang i-liquid yung price action niya. Tapos, mining and oil, LC and OGP. Tanggal si Benguet Corporation natin. Okay? So, tignan natin ng konti itong mga stocks na to. Na-review na natin si DG Plus at saka si Bloom. Pero sige, tingnan natin. Yung review natin sa kanya is, tingnan natin yung MA100. Gagamitin natin siya. Hindi siya for the short term, pero for the long term. Tapos si RCR, silipin natin ng konti. PNB, Keepers Holding, Oceana Gold, Vitarich, Lipanto, kasi mga pasok to mga to, and then yung mga tanggal, GMA7, di ba? GMA at saka si Bloomberry natin. Okay? So, balik tayo dun sa charting para makita natin yung price action. So, yung hindi pa nakasubscribe sa channel natin, so pasok na lang po kayo dito sa Palabi Trader na YouTube channel. So, nagre-review tayo ng mga daily stocks. So, dito. Okay, yung mga hindi pa po nakakaalam. Okay, so tatanggalin ko yung MA9 kasi mga short-term moving average to. And then, magfo-focus tayo dito sa blue line o violet line dito sa MA100. So, unahin natin si Plus. Yung nasa listahan ko. So, tingnan natin bukas. So, tingnan natin ang... Okay, so medyo malayo yung MA100 natin. Kasi, alam niyo naman yung di ba, yung pinag-usapan sa online gambling. Pero ngayon kasi, ang pinag-usapan na sa kanya is regulation na lang. Okay, marami natatakot sa kanya sa regulation kasi, syempre, bababa yung pwedeng maka-access sa kanya. Pero kung matanggal naman yung mga illegal online gambling and then mag-concentrate sila dito sa mga legal online gambling, then okay pa rin para kay Plus natin. Okay? So maganda yung pinapakita niya na sa recovery yung RSI. So in-expect ko meron siyang mga galawan. Ewan ko kung hopefully gap up, cross fingers, gap up bukas sa opening niya, and then kung malampasan natin tong malayo kasi yung yung MA100, pero tignan natin. Pero ito yung isa sa magiging malakas na resistance niya for the medium term natin, no. Kasi 48 naman yung fair value niya. Kailan si GSIS 65 nga yung di ba? Yung average niya. So baka paakyatin muna dito bago tanggalin sa sa blue chips ulit si Plus natin. Okay? For the short term is okay yung prospect kasi natanggal yung ban plus blue chip index na siya. Tapos August 18 pa yung niya, di ba? Okay, so next, Bloomberry. So nag-expect ako dito, may mga drops tayo. So ayaw man natin, pero yun talaga. So kailangan mag-retest tayo dito sa or kung mag-drop siya, ang pinakamalakas na support natin is nandito sa 2.7. So medyo balik tayo kay Plus pala.
yung potential niya pag magbalik yung sentiment niya is pwede hanggang dito sa MA100. So hopefully, tignan natin kasi maganda naman yung yung funda niya. Kung funda lang yung pag-usapan natin. Tapos si plus 50% ba yung nakita natin. And then ito, so hopefully hindi, pero medyo malaki yung risk niya. Nasa 24%. Kasi ang gagawin dito ng mga fund managers, may mga fund managers kasi or majority sa kanila, susundan nila yung yung blue chip index. So pag may nawala sa index o natanggal, bibenta nila yon para yung hawak nila, yung sinusundan kasi nila yung yung index. So ibig sabihin, kapag gumanda si blue chips, yung 30 best companies natin, gaganda din yung galaw ng majority ng mga portfolios nila. So kaya sinasabayan nila yung index natin. Okay? Si Bloom, potential is may mga pullbacks pa na in-expect tayo. Next, RCR. So yung pagkapasok niya is sa MSCI rebalancing. So makita mo dito medyo bullish talaga yung galaw niya kasi makita mo dito yung RSI niya nag-stick dito sa malapit sa RSI 70. Ayan. Kailang overbought na. Pero yung pinaka-overall trend niya, kung titignan mo siya, maganda siya kasi uptrend yung pinaka-picture natin sa kanya. So parang hindi kaya kasi parabolic yung parabolic yung galaw. So ito yung pinaka-trend natin sa kanya na sinusundan. So makita mo dito, nagbabounce siya dati sa MA100. So pwede mo rin gamiting reference lang MA100 eh. And then nagiging parabolic na yung price kasi above 17% na siya dito sa MA100. So ang pinaka best guess ko sa kanya, i-retest natin tong 9 o 8.9, yung previous peak niya. Okay? So hopefully umabot tayo diyan bago siya magkaroon ng pullbacks. Eventually magpo-pullback din naman kapag sobrang dami na yung nakabili, ayaw na umakyat yung price. Siyempre mag-aalisan yung mga traders. Next, PNB, maganda rin, parabolic. Actually, parabolic din yung galaw niya. So, meron siyang, nag-start na siyang mag-resist. Pwede rin kasing sell on news yung stocks natin. Although, hindi pa siya yung actual na date ng inclusion niya kapag obvious naman na sobrang taas ng stocks. Pwede rin siya magkaroon ng pullback. Pero ang guess ko din sa kanya, so, i-break pa natin yung 71 pesos. Maganda makita next week, no? Kung tama yung mga hula analysis natin kay PNB. Ayan. So, okay din siya. Smooth sailing lang yung yung price action niya. Wala pa siyang aggressive na pullbacks. Although parang doji siya nung Friday. Pero kung titingnan mo yung pinaka-picture niya, pataas talaga yung yung galaw niya. So, maganda rin yung prospect nitong si PNB natin. Next, si Keeper. So, very, very short review lang. Kasi titignan lang natin yung galawan niya. Okay. So, hopefully, maging good catalyst kay Keeper yung pasok siya, di ba? Sa mid-caps natin. So, medyo nag-drop siya below ng MA 100. Pero kung may balik natin next week doon sa good news, then intact yung uptrend sa kanya. So, ang pinaka-best guess din natin sa kanya, since maganda yung niya, baka mag-try siya na i-break out yung 3 pesos. Ayan, makikita natin by next week kung ano yung galawan ng mga to. Kung tama yung analysis natin sa kanya. Ayan, maganda yung review niya eh. Pero yung earnings niya, okay din ba? Okay din, no? So maganda rin yung earnings niya, no? Last first quarter is up siya ng 14%. Okay? Next, OGP. Ito si OGP, may tendency ng spike. Kung tinitingnan ko lang yung niya, yung MA 100 niya. So, 'di ba? Uptrend yung yung galawan niya. Nagda-drop pero yung pinaka-picture niya packet talaga siya. So, nag-breakout siya last Friday. So, alam mo na pag wala resistance. Ewan ko lang kung maging kagaya siya ni TAP kasi yung TAP natin last time, 'di ba, nung nag-IPO siya. Diretso naman siya, pero wala na kasi ibang good news dito na pwedeng may investment siya o yun, pwede magpa-diretsyo ng price action niya. Pero kung traders note lang sa kanya, so potential nga na pwede pa rin siya umakyat. Kasi breakout 52 weeks high, di ba? O all-time high si OGP. Next, Baita. So, minaman-manan din natin to. Ang tagal ng galawan nitong si Baita. Pero, tignan natin kung matuloy na tong next na breakout niya. Ayan, So, nasa pa rin kasi siya
undecided pa rin siya. Yung pinaka-picture niya. So, yung sa MA100 niya lang, kung makita mo siya, medyo sideways lang yung galaw niya. So, tignan natin kung maging catalyst na pantulak para sa kanya, para mag-breakout siya. And then, kung matuloy yung breakout niya, ang best guess natin sa kanya is until dito sa 0.8 level. Next, Lipanto. So, tignan natin, A or B. So, pares lang naman yung galaw nila. So, meron na siyang breakout. So, nakatulong sa kanya yung sentiment na yon sa pagkaka-include niya. Pero, sige, tignan natin. Pero, ang pinaka-best guess ko sa kanya is close the gap muna dito for the short term. Bigger picture, okay naman siya. Uptrend yung ano niya eh. Pinaka-trend niya kasi nag-glide lang siya dito sa MA100. And then, lastly, si GMA7. Okay. So, medyo pangit pa yung galaw niya kasi kung titignan mo, ano siya below MA100. Actually, downtrend ngayon, picture niya. Pero tingnan natin, kasi yung earnings niya, hindi pa lumalabas eh. Maganda di ba? Yung first half earnings. So, medyo nakabawi si GMA7 after ng election natin sa kanya. Okay? So, hopefully, maka-breakout siya kasi or rather, mag-breakout siya kasi although negative yung review sa kanya ngayon, di ba? Natanggal siya dun sa inclusion na yon. Pero maganda naman yung fundamentals niya. So, pwede siya mag-cause ng drop, retest sa 5.12. Pero kung fundamentals, medyo gumaganda na rin yung galaw nitong si GMA7. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa sa MSCI Rebalancing at saka Blue Chip Index. So, maganda makita by next week kung tama yung prediction natin na aakyat sina plus yung mga na-include and then magda-drop yung mga na-exclude. Potential din naman kasi na walang mangyari sa kanya, ganun. So, pwede rin yun. Pero most likely, kasi magre-rebalance yung mga fund managers, especially dalawa yan MSCI saka Blue Chips. So, may mga impact talaga dun sa mga stocks na napag-usapan natin. Okay po. So, yun lang. So, as usual, please don't forget to subscribe and kita tayo sa trading natin for the week ulit. Thank you po.